Bukod sa mga matyagang sumama sa traslasyon, maraming deboto ng Poong Jesus Nazareno ang nag-abang sa mga ruta nito. Balitang hatid ni Von Aquino. Kasama ng pananampalataya ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ang pagtsatsaga para masilayan ang andas at mismong imahe ng poon. Hindi man sumabay sa agos ng mga deboto sa mismong traslasyon, sabik na nag-abang ang maraming deboto sa pagdaan ng andas sa ruta, gaya sa Quezon Boulevard, Maynila. Ang magpipinsan na sina Jojo at Rodolfo, nagbunga ang pagtsatsaga dahil nahawakan nila ang lubid ng andas. Magang pakiramdam. Parang nasabi mo sa kanya na maayos. Masabi mo yung dasal mo. Malaking bagay kasi pag nakahawa ka sa lubid, lahat ng iniling mo ibibigay niya. Maginawa sa pagkatao mo pag nakahawa ka sa lubid. Ang mag-anak na Elehorde sa kalsada humiga habang naghihintay sandas kahapon. Ang panata nila sa poon na ipamana na rin daw nila sa kanilang mga anak. Siyempre sa pananampalataya niyo po, kahit maraming tao, sige, kakayanin. Basta malapitan lang si masamaan, pabalik ng simbahan. Habang papalapit sa simbahan ng andas ng Poong Jesus Nazareno, unti-unti ring naghigpit ang mga pulis. Nag-human barricade sila sa Plaza Miranda para harangan ang mga deboto na posibleng tumawid sa railings papasok sa plaza. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang pista ng Poong Jesus Nazareno, sandamakmak naman na basura ang hinakot sa ilang bahagi po ng Maynila. At may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan! Connie, nahakot na ngayon yung mga basura na naiwan sa traslasyon dito sa kanto ng Globo de Oro at sa Quezon Boulevard. Pero kanina, sandamakmak yung mga kalat dito na pati mga residente ay nagrereklamo na. Namumutik-tik sa basura ang Quiapo kaninang umaga dahil sa mga iniwang kalat na mga dumalo sa prosesyon. Karamihan sa mga basura, mga pinagkainan, styro, plastic bottles, plastic na kutsara, tinidor, pati mga plastic na sapin na kulay silver. Pasintabi po, may mga plastic bottle din na may lamang ihe. Pabalik-balik na rito ang mga truck ng basura ng City Hall, ng MMDA at ng Garbage Collection Company na kinontrata ng lungsod. Hanggang ngayong umaga, 42 na truck na ng basura ang nahahakot sa ruta ng traslasyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo. Katumbas yan ng nasa 70 tonelada o 70,000 kilong basura. Pero inaasahang madaragdagan pa yan ng 15 truck pa. Sa dami pa rin ng basurang hindi nahahakot dito sa area ng Quiapo. Ayon sa DPS o Department of Public Services ng Maynila, kumpara nung nakaraang taon, mas maraming basura ang inaasahan nila makukolekta ngayon dahil mas marami ring dumalo sa traslasyon. Nagrereklamo tuloy ang ilang taga-Quiapo dahil sila ngayon ang naglilinis ng mga iniwang basura ng mga deboto. Sa Taft Avenue kahapon, may nakuna ng aming team na umiihi sa poste ng LRT. Sabi ng DPS, nakarating na kay Mayor Honey Lacuna na namanghe ang ilang parte ng Maynila. Kasunod ng prosesyon, kaya nag-utos na ng flushing o pagbomba ng tubig sa mga kalsada at poste. Nasira naman ang mga spider lily sa Center Island sa Quiapo dahil tinapak-tapakan ng mga deboto. Ginupit ito ng mga taga City Hall para tumubo ulit. Dumagdag ang basura ng traslasyon sa problema ngayon sa koleksyon ng basura ng Maynila. Pero ang dineploy naman daw na truck dito sa Quiapo ay hindi makakaapekto sa regular na koleksyon ng mga truck na nakatoka sa ibang parte ng Maynila. Narito po ang pahayag ng OIC ng Manila Department of Public Services. May kasabihan nga tayo, yung cleanliness is next to godliness. Kung tayo po talaga deboto, dapat po talaga nagkakaroon din po tayo ng disiplina. Connie, yung mga basurang hinakot dito sa may Quiapo, idadalhin yon sa may Vitas sa Tondo, tapos isasakay ng barge para itapo naman doon sa Navotas landfill. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Update tayo sa overall assessment sa Traslasyon 2025 na umabot sa mahigit 20 oras sa gitna ng ilang aberya at iba pang usapin. Kausapin natin si Manila Police District Director, Police Brigadier General Tomas Ibay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga rin, Sir Rafi, sa lahat po ng nakamonitor, nakikinig sa Balita Tanghali. Opo, ano po yung assessment nyo dito po sa Traslasyon 2025? Yes, it is generally peaceful. We consider na generally peaceful at wala namang major incident na nangyari kahapon. Except for
the perennial problem or incidents na nare-record natin pagdating po dito sa mga nasusugatan kasi dahil sa nature po ng procession where barefooted po ang ating mga kababayan na sumasalang po dito. Nalusutan po ng mga deboto yung barikada ng mga pulis kahapon sa bahagi ng Ayala Bridge. Ano po ba talaga nangyari doon? Well, that's true, kasi pinipigilan po talaga namin muna na sumalubong. We were requesting them to stay put, At hintayin na lang muna sana yung pagdating. Kaya lang insisting po sila at pinilit po nilang itulak yung mga kapulisan natin. Naging mapwersa po sila pero eventually naging naayos po natin yun. Nakausap na natin na gumilid na lang po sila. May natanggal pa pong sign post. Ganun katindi yung tulakan at siksikan doon sa lugar na yon. Paano po natin poprotektahan itong mga gamit na ito sa mga susunod na traslasyon? Ang napapag-usapan namin ng simbahan ay talaga yung education po ng ating mga mamamanata o ito pong ating mga deboto na kailangan yearly sila po ay maabisuhan kung ano po yung dapat na maging actuation pagdating po rito sa traslasyon. Kasi baka iba na yung nangingibabaw sa kanila na emosyon. Hindi naman po natin yung pine-question ang kanilang devotion. Pero kailangan po natin silang i-educate kung ano po yung tama at para maging banal naman po kagaya ng panawagan po ng simbahan. Pagdating po sa bilang ng mga nasaktan at mga naitalang untoward incidents, kumonti po ba o mas tumaas ba ang bilang para sa taong ito? I think ganun din po yung numbers. At kung yung usual naman po na nangyari, nasusugatan po dahil po sa puncture wounds, magkakaroon po ng mga gasgas, dahil po sa tulakan, kaya hindi po natin maiwasan taon-taon ito. At nandun pa rin po yung nagpapacheck up po dahil tumataas yung blood pressure. At hindi lang naman po ang mga deboto mo natin nakaranas nito. Pati nagpapacheck up din po yung mga kapulisan natin kasi understandably, dahil po sa halos mahigit 24 oras po kami naka-duty rito. Lang po kami nagpapahinga sa mga locations namin. Opo. At hindi po maiwasan talaga na magkaroon po ng tulakan dahil nakikita naman po natin, you are a witness how the traslasyon or the procession goes. Opo. 8 milyon yung dumalo po ngayong taon at palaki ng palaki ito kung yung trend ang pag-uusapan. Ano kayang expectation natin sa mga susunod at paano natin makokontrol yung ganito kalaking crowd kapag nadagdagan pa sa mga susunod na traslasyon? Taon-taon maaga po kaming naghahanda. Ang kapulisan at ang simbahan ay naghahanda po pagdating po sa traslasyon. In fact, pagkatapos po nito, we are setting a debriefing and critiquing meeting with them para mapag-usapan po kung ano po yung magandang nangyari o nasunod, kung ano pa yung mga paghahanda sa susunod na taon kasi nakikita naman natin na napigilan lang ito ang ganito klaseng prosesyon nung panahon po ng pandemic. Pero hanggat wala naman po ganong klaseng situation, talagang ganito pa rin po ang makikita natin ng mga prosesyon sa darating na January 9 sa mga susunod na taon. And ang pinakamaganda po talaga rito ay yung patuloy na pag-educate sa ating mga kababayan, sa mga deboto, at sa mga bagong kasalang sa posisyon, kung ano po ang dapat gawin para maging maayos, mabawasan po natin yung kaguluhan at tulakan kasi nasa kanila po talaga ang susi para maging maayos po ito. Iba po ang, although nandyan po ang inyong kapulisan at ang kasundaluhan, iba po talaga kung manggagaling na po sa hanay ng mga deboto. Opo. Para maging maayos po ito. At of course, vastly outnumbered po kayo. Maiba rin po ako, samantaling ko na po pagkakataon, paano po pinaghahandaan ng Manila Police District yung nationwide gun ban na kasabay din ng pagsisimula ng election period po sa linggo? Yes, we have the meetings already with the Manila Comelec Department at napag-usapan nga namin na tama 12 o'clock midnight ng January 11 or pasok na po yung 12, will be simultaneously deploying our personnel for the law enforcement COMELEC checkpoints at napag-usapan din namin na we will be training our personnel at sila po ang magkakaroon po ng lectures particularly to the election laws that we will be implementing para
alam po ng ating kapulisan kung ano po yung dapat tamang proseso sa pag-implement po nito. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Manila Police District Director, Police Brigadier General Tomas Ibay. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV, nauwi sa pamamaril ang komprontasyon ng dalawang lalaki habang nasa inuman. Cecil, kumusta yung biktima? Rafi, tama ng bala sa tiyan ang tinamo ng biktima gamit ang isa umanong homemade shotgun. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Nakasubsob ang lalaking ito sa damuhan sa Tigbawan, Iloilo matapos siyang pagbabarilin ng isang lalaki. Ayon sa pulisya, bago nangyaring insidente, nagkaroon ng komprontasyon ang biktima at ang bayaw ng suspect sa isang inuman. Shot ni sila dito sa Tiangge. Nag-abot niya ang aton nga biktima. Hinali lang nino may komprontasyon ni sila pero tiging gulpi lang nigin lampusan ang aton nga ang bayaw sang suspect. Nalaman ng suspect ang insidente kaya umawat siya sa gulo. Umuwi rin siya para kunin ang baril na isa umanong homemade shotgun. Kwento ng nahuling suspect, hinarang na siya ng biktima sa daan at nagtangka umanong manaksak. Kaya niya nabaril ang biktima. Nagtamo ng tama ng bala sa tiyan ang biktima na ikinamatay niya. Base pa sa investigasyon, may dating alitan ang biktima at ang bayaw ng suspect. Hinihintay na lang ng Tigbawan Police ang mga kinakailangang dokumento para masampahan ng reklamo ang suspect. May natagpo ang mga buto ng tao ang ilang manggagapas ng tubo sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Palaisipan sa mga residente at manggagapas ng tubo kung saan galing ang mga ito. Kung gabi guro basta may gaboy guro kung ano tiduway pa malay mo layo. Layo kay sa ati kampo ang tiyak. Baho pang dira ang isa dito. May nakita ring mga buto mahigit 50 metro mula sa lugar. Naalarma dito makaanak ng ilang residente roon na nawawala noong nakaraang taon. Tani, wala nyo lang ginimo or wala nyo lang gipatay. Tani, priso nyo na lang or surrender nyo na lang. Tani, wala nyo lang kinamo nyo lang tabo. Uy, may bata, may apo, may pamilya. Tani, wala nyo na lang kinamo na. Kaya hindi man, tani, wala nyo lang ginikuan ang kamot nyo. Ayon sa pulisya, isa sa ilalim sa DNA test ang mga buto para matukoy ang identity ng mga ito. Dead on the spot ang 19 anyos sa babae at ang kanyang 1 taong gulang na anak ng madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Barangay Marilog proper, Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, nasa magkabilang lane ng motorsiklo at van. Pagdating sa palikong bahagi ng highway, pumasok umano sa lane ng van ang motorsiklo na nagresulta sa salpukan ng dalawang sasakyan. Napag-alaman din ng mga otoridad na galing sa inuman ang driver ng motor na padre de pamilya ng mga nasawi. Kritikal ang kondisyon niya sa ospital. Nagkaayos na sa barangay ang dalawang partido matapos sakuin ng van driver ang gastos sa pagpapalibing sa mga nasawing biktima at gastos sa ospital. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang guro at kanyang pamangkin matapos silang pagbabarilin sa Libak, Sultan Kudarat. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho ang guro at nag-aaral ang pamangkin pasado 6:00 ng gabi kahapon. Doon daw sila sinundan ng motorsiklong sakay ang gunman sa pinagbabaril. Dead on the spot ang nakababatang biktima na tinamaan sa batok. Sa ospital naman binawian ng buhay ang guro na tinamaan sa batok at dibdib. Kinundina ng pamunuan ng eskwelahan ang pagpatay sa kanilang guro at estudyante. Patuloy na tinutugis ang salarin at inaalam pa ang motibo.